الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tayo ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya ay nagpapasalamat ng tunay na pagpapasalamat at tayo ay nagpapakupkop sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga gawa. So tayo ngayon ay nandito na namang muli upang magsalo-salo na namang muli. So ating pagsasamantalahin ang pagkakataon na ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala upang makapagbigay ng kaunting paalala at kaunting payo sa bawat isa sa ating mga sarili, unang-una sa aking sarili at pagkatapos ay sa inyo. So nitong mga nakarang araw ay ating tinalakay ang patungkol sa payo ni Luqman sa kanyang mga anak. So ito ay hindi natin natapos. So inshallah ngayon ay ating dudugtungan at pipilitin nating matapos inshallah subhanahu wa ta'ala. So itong mga nakarang araw ating binanggit na si Luqman ay hindi isang propeta, siya ay isang mabuting tao at siya ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikmah. So, ang hikmah ay ito yung ilagay mo ang isang bagay sa dapat niyang kalagyan. So, ito yung hikmah. At sinabi ng mga ulama na ang isang tao kapag ito ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ay obligado sa ating mga mananampalataya ang dalawang bagay. Unang-una ay ang mahalin ng taong ito sapagkat ito ay hindi binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ng may pagpuri sa banal na Quran maliban na lamang na ang tao na ito ay may ginawang kabutihan. At ang pangalawa ay ang sundan natin ang yapak ng tao na ito sapagkat hindi ito pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na ang kanyang ginawang ito ay mabuti at nararapat nating sundan. So nabanggit din natin na nararapat sa isang magulang na kanyang payuhan ng kanyang mga anak sapagkat ito ay kanyang obligasyon at ito ay itatanong sa kanya sa kabilang buhay. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay ra'in, lahat kayo ay pastol at lahat kayo ay tatanungin sa inyong pinagpapastulan. So nararapat nating payuhan ng ating mga anak at kung sino pa man na meron tayong authority sa kanila. So nabanggit nga natin itong mga nakaraan ang unang-una sa mga ipinayo ni Luqman sa kanyang anak ay yung pinakamalaking bagay na dapat iwasan ng tao at ito ay yung shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din binanggit natin na ang payo na ito na pag-iwas sa shirk ay dahil sa sinabi rin ni Luqman na ang shirk ay zulmun azim. Ito yung pinakamalaking krimen, pinakamalaking pang-api na magagawa ng isang tao sa kanyang buong buhay. At sino man na makagawa ng shirk ay hindi siya makakapasok sa paraiso kailanpaman. At dun siya mananahan kapag siya ay hindi nakapagtauba mula rito bago siya bawian ng kamatayan. At ganoon din ang ating binanggit na nararapat sa isang tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang maging mabuti sa kanyang Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagtatambal sa kanya at paggawa lamang ng mga pagsamba alang-alang sa kanya, ay nararapat sa isang alipin na maging mabuti naman sa kanyang mga magulang at huwag maging palalo o huwag maging mayabang sa kanyang mga magulang at huwag maging mapagmataas sa kanila. At nabanggit natin na ang isa sa pamamaraan upang maging isa sa mga dahilan upang maging tayo ay mabuti sa ating mga magulang ay yung pag-alaala ng mga sakripisyo nila sa atin. At ganoon din, alalahanin natin na tayo ay kay Allah ay magbabalik at tayo ay pananagutan natin ang lahat ng ating mga ginawa. Maging ito man ay sa ating mga magulang o sa iba pang mga tao. At ngayon ay itutuloy natin ang ating talakayan na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. At kung sila man ang iyong dalawang magulang o ikaw ay pilitin nila sa pagtatambal sa akin ay wag mo silang susundin. So ibig sabihin, hindi kasama sa kawalang galang sa magulang yung hindi mo pagsunod sa kanila kapag sila ay inutusan ka ng labag sa ipinag-uutos ng Islam. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq
fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa isang lilikha sa pagsuway naman sa naglikha. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sundin yung isang nilikha kung ang kapalit naman nito ay pagsuway sa ating naglikha. So, ito ay ah, direction mula kay Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa bagay na ito, kasi lalo na sa atin na mga balik Islam, meron sa atin na nanatili pa rin na yung ating mga magulang ay hindi pa mga Muslim. So minsan darating yung punto na kung saan ay may pag-uutos sila sa atin na labag sa Islam. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, wag mo silang susundin na dalawa kung ito ay labag sa ating din at labag sa ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay pakisamahan mo sila dito sa mundo ng may kabutihan. Pagkatapos sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na wag natin silang sundin sa kanilang ipinag-uutos na pagsuway, ay kanya pa rin sinabi pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na atin silang pakisamahan ng may kabutihan dito sa mundo. So ito ay nagpapakita ng kabigatan ng karapatan ng ating mga magulang. Dahil magkagayon na sila halimbawa ay kafir o nag-uutos ng kufur, nag-uutos ng kawalan ng pananampalataya, hindi pa rin sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o wala pa rin siyang sinabi na wag natin silang pakitunguhan ng masama o kung ano pa man. Ang sabi niya, wag sundin at pakitunguhan ng mabuti. Ito ay tumutukoy o ito ay isang palatandaan ng laki ng karapatan sa atin ng ating mga magulang. Wattabi' sabila man anaba ilay, at bagkus ay sundin mo ang mga tao na tumahak sa pagbabalik loob sa akin, at thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At pagkatapos sa akin kayo ay magbabalik at kayo ay babalitaan ko o sasabihin ko sa inyo sa araw ng paghukom ang tungkol sa mga bagay na inyong ginagawa. So, ang kasunod pa sa payo ni Luqman sa kanyang anak ay kanyang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-uulat, pagkikwento sa kung ano ang ipinayo ni Luqman sa kanyang anak. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. O aking anak, katotohanan na kung meron mang kasing liit ng isang buto ng mariguso yung ano bang tawag doon, yung pichay na kulay green, mustasa. Kung meron kasing laki ng buto ng mustasa maging ito man ay nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng bato, o di kaya naman ay nasa kaitas-itasan ng langit, o di kaya naman ay nasa kaiba-ibabaan ng lupa, ito ay ipapakita pa rin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Ibig sabihin ni Luqman sa kanyang anak, o aking anak, kahit na gaano pa kaliit ang iyong nagawa, mabuti man o malaki, kahit nasaan pa ito, nasa ilalim ng lupa, nasa pinakatagong lugar, ito ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. At itong payo na ito ay mas nararamdaman natin sa panahon ngayon, sa panahon ng Ramadan, na kung saan tayo ay nag-aayuno. Ang isang tao, kapag siya ay nasa loob ng kwarto, hindi kaya kung nasaan man na siya lamang mag-isa, maaari niyang putulin ang kanyang pag-aayuno nang walang nakakaalam. Maaari siyang uminom, maaari siyang kumain, maaari niyang gawin kahit na anong kanyang gusto. Ngunit, kung naiisip niya na siya ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang mga maliliit at malalaking ginagawa ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala, papangalagaan niya ang kanyang pag-aayuno na ito o ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at matatakot siya na suwayin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha latifun khabir. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay malambot, mahabagin sa kanyang mga alipin, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. At kasunod din na payo ni Luqman sa kanyang anak, kanyang sinabi, ya bunay, aqimis salah, o aking anak, itayo mo ang pagdarasal. So pagkatapos payuhan ni Luqman ang kanyang anak ng patungkol sa pag-iwas sa shirk
at paggalang sa mga magulang, at pagkatapos niyang payuhan ang kanyang anak na nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang ginagawa, ay kanya naman itong pinayuhan ng pagtayo ng pagdarasal. Sapagkat ang pagdarasal, katulad naman ng ating nalalaman, ang pagtatayo ng sala, ay ito ay isa sa pinaka dakilang gawain na ating magagawa ng ating mga katawan, ang pagsasala. At ito ay nararapat na gawin natin sa tamang pamamaraan ito. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Aqim, itayo ninyo ang pagdarasal. At hindi niya sinabing basta na lamang na magsala kayo. Bagkus ay kanyang sinabi na, Aqimis salah, itayo ninyo ang pagdarasal. Itayo ito sa pamamagitan ng tamang paggawa nito. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Magsala kayo kung paano ninyo ako nakikitang nagsasala. So nararapat sa isang alipin, sa isang Muslim, na gawin niya ang kanyang mga pagsamba sa tamang pamamaraan nito, at sa tamang oras nito, at sa tamang lugar nito. Katulad ng ating nabanggit kahapon patungkol sa zakatul fitr, ang iniutos sa iyo ay pagkain, magtatanong ka pa, maghahanap ka pa ng ibang pamamaraan. Ba't hindi mo ibigay bigas? Napakarami naman bigas, di ba? So ito yung gusto nating i-emphasize dito. Gawin natin ang ating pagsamba sa tamang pamamaraan ito. At sinabi rin ni Luqman, Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Sinabi ni Luqman sa kanyang anak, ikaw ay mag-utos ng kabutihan at ikaw ay magbawal ng kasamaan. So, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, ito ay obligado sa lahat ng Muslim. Ito ay obligado sa lahat ng may authority sa isang tao o sa isang komunidad. At ganun din naman, ito ay obligado sa pangkalahatan sa atin. Pag may nakita tayo isang brother na alam natin na ito ay kanyang tatanggapin at ito ay hindi makakasama, ito ay kailangan nating utusan o pagbawalan kung ito man ay masama ang kanyang ginagawa sa tamang pamamaraan nito, syempre na hindi siya mapapahiya. At ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, ito ay naging dahilan upang tayo ay sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na tayo ang pinakamahusay na nasyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kayo ang pinakamahusay na nasyon na lumabas sa sangkatauhan. Bakit? Ta'muruna bil ma'ruf, dahil kayo ay nag-uutos ng kabutihan. Wa tanhauna 'anil munkar, at kayo ay nagbabawal ng kasamaan. Wa tu'minuna billah, at kayo ay nananampalataya kay Allah. Ibig sabihin, kasama ng pananampalataya natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-uutos ng kabutihan at ang pagbabawal ng kasamaan. Ibig sabihin, itong gawaing ito, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan, ito ay kabilang sa din. Ito ay kabilang sa relihiyon. Hindi ito pagiging feeling perfect. May mga nagsasabi na kapag inutusan mo sila, bro, gawin mo ito sapagkat ito ay sunnah, sapagkat ito ay ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, o di kaya naman pinagbawalan mo siya, pinaalalahanan mo siya, sasabihin mo, bro, bawal yan, haram yan. Anong sasabihin sa'yo? Bakit perfect ka ba? Para sabihin ko, para bilang paalala sa atin, hindi kondisyon sa isang nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan na kailangan siya ay perfect.